Matagal na panahon na akong nag-a-Arduino. Sa totoo lang, dito ako unang na-inlove sa electronics. Dahil sa mga hindi nakakaalam, ang Arduino ay microcontroller na programmable. So, pwede tayong magawa ng sarili natin circuit tapos ipaprogram natin siya kung anong gagawin. So, maganda siya para sa mga beginner talaga. At saka ito ay open source at napakarami ng tutorial na makikita natin sa online. Kaya kung magsisimula kayo sa electronics o nagkakaroon kayo ng interest, maganda tong simula talaga. Ito ay Arduino Uno na meron DIY na prototyping board lang. May mga push button, LED, may resistor, mayroon tayong potentiometer. Tapos, yan, sa prototyping board siya. Ang problema dito, gagamitin ko siya. Tingnan yung itsura, oh. Kalawang-kalawang na. Pero nagana pa. Na-testing ko na. Nagana pa to. Kaya sa video na to, gagawa tayo ng bagong board. Arduino Nano gagamitin natin. Ayan pa rin yung LED. Tsaka yung mga resistor na sumablay ako. Tapos, eto, meron na siyang mga pangalan. Kapares ito, D4, pin 4 siya, pin 3, pin 2. Tapos, ayan, D5, D6, D10, D9, D8. Ito yung PWM na signal ng Arduino. O yung pwede nating i-fade in, fade out. Tapos, naglagay ako dito ng dalawang potentiometer. Ang ginamit kong module ay Arduino rin, pero Nano, 130 pesos lang. Tapos, naka-Type-C na siya, kaya ako ito binili. Ang ganda. Etong board niya ay kulay purple. Dinesign ko sa pinag-aralan kong CAD software na KiCad. Tapos, syempre, pinaprint natin sa PCBWay, ang sponsor ng ating video. Ang video na ito ay handog sa atin ng PCBWay. Ang PCBWay ay manufacturer ng printed circuit board sa China. Sa halagang $5 ay makaka-order tayo ng 10 printed circuit board sa unang order natin. Bukod pa dito ay meron din silang PCB assembly, 3D printing services at CNC services. Kaya't kung may proyekto tayo, printed circuit board man yan o 3D printing, ay pumunta lamang sa PCBWay.com. Nung nakaraan, nagpalit ako ng battery ng cellphone. So, nagkaroon ako itong box na to. So, kaya ganyan kalaki ang board na yan para sukat yan sa box na yan. So, ang logic ko kasi, pag hindi ko ginagamit, tatago ko. So, protektado siya. Hindi ka pares nito kasi naka-expose. Kaya meron yan to, nakasabit lang yan palagi. Typically kasi, gagamit tayo pag nagpo-prototype ng breadboard. So, ang breadboard ay parang terminal connector lang, no? Itong halera na to, isang connection lang yan. Itong halera na to, connection yan, connection. So, ganun. So, gumagamit tayo ng breadboard. Diyan natin sasalpak ng mga component bago jumper wire. Ang problema ko kasi sa breadboard, habang tumatagal, nagkakaroon siya ng loose contact. Kaya ang idea ko noon, talaga, maglalagay ako nito, tapos, plug and play na lang. Ang hinahanap ko, kung alin pin ang mga ginamit ko dito sa Arduino, madali namang i-trace. Pero ito, nilagyan ko na siya ng mga numbering. Pero, nagkamali ako dito sa tatlong to. Mali lang yung marking ko. Dapat to ay 11, 10, tsaka 9. So, ang ginamit ko kasi dito yung PWM. Makikita natin yan dito. Merong mga symbol na ganyan. Ayan. Dumi o. Ayan. 5, 6, 11, 10, 9. Yan yung pinaginamit ko para makokontrol ko rin to ng PWM. Mamaya subukan natin ang PWM yung pwede nating hinaan at laksan yung ilaw. Okay, subukan agad natin. So, meron ako ditong Type-C na USB. Salpak lang natin to. So, sa USB siya kukuha ng power. Gagamit tayo ng computer o kaya laptop. Tapos, bubuksan natin tong Arduino IDE na software. Tapos, check rin natin sa device manager ng computer natin kung nasaan COM port ang USB serial. Ito, CH340 COM 4. Okay? So, take note natin yung COM 4. Ngayon, punta tayo sa tools. Ayun, sa COM 4 siya. COM 4 bago. Ang board ko ay Arduino Nano. Mapipili natin yan dito. Ayan, naka-Arduino Nano siya. Tapos, ang processor ay Atmega 328P Old Bootloader. Kung agumano ng Arduino nyo, kung bibili kayo ganito, ay install nyo lang yung CH340 na driver sa Windows machine nyo. Gagana na yan dapat. Sample tayo.
Punta tayo sa file, example, basic, blink. Okay. So, ito yung blink ng Arduino. Ito ay merong LED built-in. So, kahit wala yung board, dapat magbe-blink yung LED built-in yan. In-upload ko lang dito. So, balikan lang natin basic. Malilimutin kasi ako. Ang tagal ko na rin din nag-Arduino kaya marami na akong nakalimutan dito. So, ayan, nagbe-blink na siya. Oh. Ayun yung built-in LED niya. Yun yung LED built-in. Ito. Ayan, LED built-in. Ngayon, palitan natin yan. So, palitan ko lang yung pin. Ito, nilagay ko pin 5 sa pin mode, sa void setup, tsaka sa void loop. Pin 5, tapos binabaan ko yung delay na 300. So, ayun siya. Nagbe-blink siya ng mas matulin. Tingnan natin ibang pin. Yan ay pin 5, pin 6, okay. Pin 11, good. Pin number 10, at isa na lang, pin 9. So, tinuloy na ko pa ng 200 milliseconds yung delay para mas mabilis yung blink. So, na-verify na natin. Okay, close ko to. Ayun yung example natin sa blink. Tapos, subukan na agad natin. Gawa tayo ng bagong sketch. Pero, para maiwasan natin yung i-declare natin dito sa taas. Okay, so dineclare ako na dito sa taas, labas sa void setup, tsaka sa void loop, yung mga pin ng LED. Tinawag ko silang LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5. Control T ko, shortcut, keyboard shortcut. So yun, nag-correct lang to. Wala pala tong colon. Dapat may colon yan. Tapos sa void setup, kailangan natin, ang kagandahan sa Arduino, yung mga pin niya, pwede natin gawing input, tsaka output. So yung ilaw, output yan. Halimbawa, naglagay tayo dyan ng relay, output yun. So itong mga potentiometer, tsaka itong tatlong push button, input yan. Okay? Hindi niya alam kung ano nakakabit sa kanya. Kailangan natin i-declare. Kikuha tayo ng pin mode. Pin mode, LED 1 ay output. Output. Big letter tong output. Tsaka dapat tama ang spelling. So, maselan ang Arduino sa spelling. Okay? Control copy ko lang. Control C at Control B. Yun. Ito na lang papalitan ko. LED 2, LED 3, LED 4, at LED 5. Tapos, i-on natin ang LED 1. Digital write naman yun. Digital write, LED 1, high. So, sinabi natin dito na mag-on yung LED 1. Pag high, on. Pag low, off. Okay. Delay, ito yung sa time. Bigyan natin ng 400 milliseconds yan. Tapos, digital write, LED 1, low. Delay 400. Control T, Control U. Control U para sa upload. Kailangan daw natin siyang i-save. So, save ko lang. Pwede natin lagyan ng pangalan, Arduino Training Board. Save. Yan, nag-upload na siya. Ang mangyayari dyan, magbiblink to. So, kaparas lang din ganina. So, napakasimple. Pero, dineklara pa natin itong iba. Copy-in lang natin to. Copy, Control C. At enter ko dito. So, ayan, doble na siya. Gagawin ko lang tong LED 2 at LED 2. LED 3, LED 3. Copy-paste lang tayo para madali. Okay, isa na lang. LED 5. Control T, Control U. Uploading. Tingnan natin. Ayun. Pag ganun. Isa-isa, on. Kung gusto natin bilisan, babaguhin natin delay. Pero babaguhin natin to lahat ng 400 na to. Ang maganda, mag-declare tayo.
dito sa local. So, pag nasa taas ng setup, tsaka loop, pag wala sa loop, tsaka sa setup, ito yung global. Pwede tayo mag-declare dito local. Type lang natin int. Mag-declare tayo anong magandang int. D na lang, D. D equals, sabihin natin 100. Tapos, palitan natin to. Gawin natin tong D. Lahat ng 400, palitan ko ng D. Subukan natin kung gagana. Boom. 100 milliseconds na siya. Pwede nating, madali na tayong mabago. Gusto natin gawing 50 lang ang delay. Upload natin. Mas matulin. Ang ganda talaga maglaro ng Arduino. So, okay, ayun yung digital right. Parang naging tutorial to ng Arduino. Natuwa kasi ako eh. Pwede natin to gawing pabalik-balik eh. Pero wag na. Haba pa ang video natin. Meron tayong ibang tutorial na ginawa na dyan. Maglalagay na ako ng link sa video description kung gusto nyo mapanood. Ang ginamit natin dito ay digital right. So, ang digital right, on o off lang, high o low. So, napapatay sin natin yung ilaw. So, kagaya ng sayo ko na ito ay nasa PWM, kaya subukan natin yung example dito ng analog fading. Okay. So, yung analog, ito yung PWM. Nasa pin 9 to. So, ginamit natin pin 9. Ito yung sample lang. Analog right. Ito, ginamit nila. Analog right ng LED pin. Ito yung LED pin, pin 9. Okay. Ito paliwanag. Ito pahina. Upload natin to. Ang pin 9 natin ay itong pang 5. Kung hindi ako nagkakamali. So, ayan o. Naliwanag siya. Hina siya. Yan yung fading. Yan yung PWM. Sa mga pin na hindi PWM, kapares itong pin 8, pin 7, yung pin 13, hindi gagana yung analog right. So, yan yung pulse width modulation na pin. Okay? Tapos, ito naman, analog grid naman to. Dahil potentiometer to, ang bala ko talagang gamitin dito ay gantong potentiometer. Kaso nga, dahil ilalagay ko nga siya sa box, hindi nakakasya to. Kaya itong trimmer na mas maliit na potentiometer ang ginamit ko. Parehas lang naman yan. Subukan natin yung potentiometer natin. Bukas ulit tayo ng example sa analog input, LED pin 13, A0. So, A0, nasa A0 yung ating A0 tsaka A1 to. Tingnan natin yung diagram natin sa keycad. So, ito yung diagram niyan. Ang potentiometer na dalawa ay ito. Yung isa nasa A0, yung isa nasa A1. Nakalagay din yan dito sa ating board, A0 tsaka A1. So, nasa A0, tama to. Pero LED pin 13, palitan natin to. Gawin nating 10. So, pin mode LED pin output. Hindi dineklara ang input yung potentiometer. Pero ito na siya, sensor value, analog, read, in-analog read. Okay? Analog read. Pag push button, digital read. Pag potentiometer, analog read. Upload natin. Tingnan natin kung anong mangyayari dito. Kuha tayo pampihit. Parang malabo ah. Itong aking screwdriver. Pipihit ko lang to. Ah, okay. Nagbiblink. Habang tumatagal, humahaba ang blink. Sa pinakamahina, nakalabo na siya. Sa sobrang tuloy ng blink niya, halos hindi na nagbiblink sa mata natin. Okay. Ayan ang matuloy na yan. Okay. So, yan yung analog read. Subukan natin yung digital. Example na lang tayo. Digital button. So, digital naman. Ito, pin mode, LED pin output. Ang LED pin ay pin 13. Palitan natin to. Yung 13 kasi palagi nila ginagamit sa sample dahil yun yung built-in LED. Palitan natin yung pin na yan ng pin 11. Tignan natin ha. Pin mode, bottom pin input. Upload natin. Ang pin mode niya pala, ano pala yung pin mode na ginamit ito? Pin 2 pala.
Pinto. Ito. Tama. Ano? Nasasanggi ko pa lang. Nagana na. Nagloloko. Oink, oink. Nagloloko. Hindi ubra kasi baligtad ako eh. Pag binuksan natin sa mga sample, meron yan silang mga tutorial. Pindutin natin yan. Makita natin yan dito. Ayan o, yung pag-wiring sa breadboard. Tapos, ito yung code. Ito yung schematic. Yung schematic niya, nasa pinto yung push button. Tapos, nasa 5 volt yung isa o nasa VCC. Naka pull down resistor siya. Hindi obra. Kasi, pag tinignan natin yung diagram natin, ito yung push button ko. Ang ginawa ko dito, nasa ground yung isa. Wala sa 5 volt o sa VCC. Tapos, naka-pull up resistor ako. Ito yung 10K. Pag tinignan natin yan dito sa board design, ayan o, meron siyang 10K na pull up. Pero dito sa actual, hindi ko nilagay. Kasi, pwede nating i-declare naman yan. Si Arduino mismo, meron siya sariling resistor sa IC niya mismo. Dito, meron niyang input. I-declare lang nating input underscore pull up. Ayan. Tapos, digital read. Pag high, mag-on ng LED. Okay, upload natin. Kaya siya nagloloko kasi palagi tayong nasa ground. Ayan, naka-on siya. Pag pindot ko to, mamamatay. Kasi baligtad nga ako eh. Pwede natin baguhin naman yan dito. Gawin natin tong low. Gawin natin tong high. Upload natin. Ayan, patay na siya. Pag pindot ko to, ang galing. Okay, so, gumawa ako ng bagong sketch para mabilis, hindi ko na pinakita pagta-type. Kasi matagal eh. Tingnan nyo to. Ang ganda oh. Potentiometer. Ipipihit ko. Point, 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 point. Beautiful. Ang sarap talaga paglaro ng Arduino. Hindi ko alam para saan itong pinagawa ko, pero nakakatuwa magawa ng program ni Arduino talaga. So, ito pa rin yung 5. Tapos, meron pala itong serial. Serial begin. Ayan, to yan. Ayan, nagtatype yan. Pag sinabi natin serial, namomonitor natin o nadidebug natin. Kasi nung ginawa ko to, dinebug ko. Ito, nagdeklara pa rin ako ng D. Pero yung D, analog read A0. So, binasa tong potentiometer. Tapos yung D, binap. Yung D na 0 hanggang 1023, ito yung pinakamababa nito, tsaka pinakamataas ng potentiometer. Kinonvert natin sa 0 to 6. So, makita natin yan dito. 0, 0. Pag pinihit ko to konti, tingnan natin yung serial monitor. 59, 0 pa rin sa yung na-map na. 130, 0. Ayan. 226, 1. 500 plus 2, 3, 4, 5. So, parang pinadivide ko sa 6 yung 0 to 10, 23. Siya na ang nag-compute. Yun yung map. Meron tayong tutorial niya, maganda yan. Kapaki-pakanabang. Ang ganda. Beautiful. Tapos yan, sinerial print natin. Ito yung nakikita natin sa serial. Yung mga yan. Tapos, nagawa ko ng if statement. Pag ang D ay equal 0, ang D, ito yung D, yung analog, equal 0, ibig sabihin kung mababa siya, LED 1, low. So, pinakamababa siya, LED 1, pinatay niya. Else if D equals 1, ito yung 1, ito yung namap na natin, so yung 0 to 6. I-high niya ng LED 1. Bago pag sinero ulit natin, pag nakaabot siya sa 1, on niya, pag na 0, papatay niya ulit. Yun yung ibig natin sabihin doon. Tapos, else if lang naman to, yun lang. Oh. Ganun din sa LED 2, kapag ang D ay greater than or equals to,
i-high niya yung LED2. Else, LED2 low. Ibig sabihin, hindi niya to na-meet. Nasa 1 lang to. Hindi siya greater than 2. Hindi siya 3, hindi siya 4. 1 lang siya o kaya 0. Ibig sabihin, papatayin niya yung LED2. Okay? Tapos if statement ulit, else ulit, ganun din sa 3, ganun din sa 4, at ganun din sa 5. Hanggang 5 lang to. Kaya yan nagkaroon ng debugging na ganito. Kasi, nung minap ko to una, 0 to 5 lang. Upload natin, 0 to 5. Kaya ako nagkaroon ng serial para ma-debug ko siya. Kasi ang nangyayari, pag 0 to 5 lang yung minap ko sa kanya, ayun, nagpapatay sin din dulo. Kasi makita natin sa debugging, 4-5, nagpapatay sin din siya dito. Sa 1023, nag-aagawan yung 4 tsaka 5. Kaya ang solusyon ko dyan, ginawa ko tong 6. Upload natin. Yan. Hindi umilaw yung 1, no? Kasi hindi niya nakita ang, ano ba yung unang-una? Yung 1. Pag equals, lahat pala to, greater than or equals. Greater than or equals 1. Upload natin. Para kahit sa mataas to nakasindi, iilaw yan. Yun. Ganda. So, kung hindi nyo naiintindihan yung sasabi ko, meron akong mga tutorial dito sa analog write, digital write. Ito yung mga unang-una kong ginawa sa YouTube. Kasi ito talaga tuwan-tuwa ko noon nilalaro ko. Kaya ang ganda niya. Okay. Ito pa yung isa kong ginawa. So may push button naman. Okay, upload natin to. Dito naman, dineclare ko yung B1 equals 0. Pero ito pa rin yung 5 LED natin. Naka-serial begin para sa pagdidebug. Pin mode 4. Input pull up. Itong digital 4 na to, pinull up natin. So, hila pataas sa software o sa sariling IC ng Arduino. Tapos, nag-initialize tayo dito ng D. Tiyawag natin tong analog read A0. Babasahin niya tong potentiometer. Tapos, minap 0 to 1023, 30 to 1000. Okay, sa time naman to. Tapos, yung B1, digital read 4. So, binabasa natin tong 4. Pindutin natin. Ayun yun. Tapos, if B1 equals 0, nag-for loop naman. Sa for loop, nag-initialize ng X. Sinabi natin 0 yun. Tapos pag X ay less than or equal 5, X++. So, ibig sabihin, lang naman yan. Etong naandito ay, etong nasa paloob ng loop na to, ay 5 beses niyang uulit-ulitin. 1, 2, 3, 4, 5. So, pag ano naman to ngayon, dandanin natin, madadaan natin sa pag-adjust nito. Ito yung delay. Ayan o. Mas mabagal na version. 1. Parang kanina rin, pero may push button. Tapos, na-adjust. Dito na natin na-adjust yung speed. Hindi gagalaw kasi nasa for loop tayo. Tatapusin niya yung cycle na 5. Pinakamatulin, babaan ko lang to. Ang pinakamatulin niya ay 30 milliseconds. Ayan o. Ito yan yung minap natin na to. 30 to 1000. So, ito 1 seconds kada isang LED. Pag pindot natin to, yan, 1 seconds yan. So, yun lang. Hanggang dito lang ang ating video. Kung nalilito kayo, meron tayong ginawang mga naunang tutorial sa ating YouTube channel. Check nyo na lang. Kung gusto nyo ng gantong training board, magpa-print din kayo. Message lang kayo o comment lang kayo sa baba para ma-send ko yung Gerber file. Itatama ko na rin yung marking tsaka tong sukat na resistor. Ganda niya talaga oh. Pag itatago na, itatabi na lang. Beautiful. Lagayan niya ng battery ha. Ito pa isa oh. Nakadalawang palit na ako ng battery. Magkaibang cellphone, pares ng lagayan. Parang generic. Pasok na pasok yung board. Diyan ko talaga sinukat yan. Kaya nga ang daming sobre. Yung butas, hindi ko alam ba't ako naglagay ng butas. Pero yan, madali nang mag-training. Kaya tinawag ko tong Arduino training board.
hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo itong video na to.